God's voice through His Word. So as we pray this morning, so bago po tayo manalangin, hindi naman siguro po kalabisan na sabihin ko na kung maririnig po natin ang tinig ng Diyos as we pray, marahil ang sasabihin niya po sa atin, sabi po na Panginoon, follow me. Follow me. Sumunod kayo sa akin. Sumunod tayo sa Panginoon. At nawa, maging prayer po natin ngayong umaga, habang iniisip natin yung salita ng Panginoon, follow me. Because Jesus said, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So wala ho tayong excuse ngayong umaga kung tayo po ay sa Panginoon, kung tayo po ay kanyang sheep, maintindihan natin kung ano yung sinasabi niya. Follow me. But we need God's help para magawa po natin. At I suggest as we pray this morning, let's ask God's help. Hilingin po natin yung tulong ng Panginoon. Tulungan niya po tayo na sumunod sa Kanya. So tayo pong lahat ay tumayo. Let's have a personal, quiet moment of prayer before we open God's Word. So let us pray. Amen. Habang tayo po ay nakatayo, may I invite you to open your Bibles to Luke chapter 14. Luke 14. At sisimulan po natin ang ating pagbasa sa verse 25. At basahin po natin ang salitan, Luke chapter 14 verse 25 hanggang verse 33. So babasahin po natin in English using the King James Bible, Luke chapter 14 verse 25 up to verse 33. At ito po ay nagsisimula, and there went great multitude. So ganito po, salitan po. Basahin ko po muna, verse 25. You read verse 26 hanggang sabay-sabay po tayo sa verse 33. Alright? Luke chapter 14, verse 25 to 33. And there went great multitudes with him, and he turned and said unto them, and whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Lest haply, after he hath laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him. Verse 31, or what king going to make war against another king sitteth not down first, and consulteth whether he be able with 10,000 to meet with him that cometh against him with 20,000?
together in verse 33. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, cannot be my disciple. May the Lord bless His word. You may take your seats. So ngayon pong buwang ito, katulad nung nakaraang buwan ng March, so we are focusing on evangelism and discipleship. So yung evangelism part, of course, inintindi po natin kung ano yung gospel of salvation. And it's very important po na maintindihan po ng mga tao na kung sila po ay maliligtas, if they are going to be saved, dapat tiyak na ang tatanggapin nila yung katotohanan. For Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So this morning, titingnan po natin, what does it cost? Ano ang halaga o magkano ba? What does it cost to be a disciple of Christ? What does it cost? There is a price tag if you are going to be a follower of Jesus Christ. There is a cost if you are going to be a disciple or a Christian. So ano ho ba yung cost na yon? Gusto ho ba nating malaman kung magkano o ano yung halaga? Ano yung dapat nating ipalit so that we may become disciples of Jesus Christ? Okay, the good news o yung pong gospel as we have been talking about all month nung March. The gospel or the good news is this: salvation is free. Alright? So, pwede po natin ipagsigawan yan. Ang kaligtasan ay libre. Walang bayad. Diba? Hindi yung sinasabi nung sinasabi ni Brother Gerard, yung kanyang paboritong banda dati, maling akala daw yun, ang kaligtasan daw ay libre. Pero ang katotohanan po, mga minamahal, in the Word of God, the salvation is free. It does not cost anything to be saved. So kung ang isang tao po ay maliligtas, hindi niya kailangan magbayad, hindi niya kailangan paghirapan ito, hindi siya kailangan magsikap, dahil ang kaligtasan po is through Jesus Christ alone. And Jesus Christ paid for our redemption. Siya po ang nagbayad para tayo po'y matubos sa ating mga kasalanan. So, libre. So, mahirap paniwalaan na meron pa palang libre ngayon, Diba? Pag meron tayong narinig na, ito, libre ito. So, usually, merong kapalit. So, to the world, the free gift of salvation, ang kaligtasan po, although that is good news, it's just too good to be true. Masyadong mabuti, maganda, para maging totoo. Ibig mo sabihin, Pastor, halimbawa kung merong isang tao na siya ay namuhay ng sabihin nating masamang buhay, siya ay umabuso sa kanyang pamilya, he is immoral, nanakit siya ng tao, inabuso niya yung kanyang katawan, sabihin natin po, masamang tao, pusakal. At sa huling sandali ng kanyang buhay, marinig niya na si Jesus ay namatay para sa kanyang mga kasalanan. At pagsampalatayanan niya po si Jesus at ang ginawa ni Jesus para sa kanya. Pastor, ibig ko ba sabihin ganito? Yung taong yon na buong buhay niya na walang ginawa, puro kasamaan, sa oras na yon na siya po ay tumanggap sa Panginoon, bago siya mamatay, maliligtas siya, pupunta siya sa langit? Yes. Tama po yun. Hindi ho pwedeng
magsinungaling o magbiro sa inyo, yun po ang ibig sabihin. Ibig sabihin, pastor, kung meron isang tao na buong buhay niya, nagpapakabait siya, siya ay moral, religious, mapagkawang gawa, nagsisikap siyang magpakabuti, tinutulungan niya yung kanyang kapwa, pero doon siya umaasa, at ginagawa niya itong mga bagay ito, hindi lang para sa kanya, kundi para sa Diyos. Pero kung hindi niya tatanggapin ng Panginoong Hesus, pag mamatay siya, impyerno siya pupunta. Yes. Pastor, that's unfair. Scandalous. Bakit ganun? Sa lipunan natin, hindi natin tatanggapin yung ganyang bagay. Na basta na lang papatawarin mo yung isang tao dahil siya ay, humingi ng tawad. Dapat, pagdusahan niya yung kanyang... And somehow, a moral and religious person na nagsisikap para tanggapin siya ng Diyos. Siguro naman, mauunawaan ng Diyos. Well, alam niyo po, hindi ho lahat ng gustong maligtas ay maliligtas. Even those who sincerely want to be saved. Pag tinanggihan niya ang mabuting balita, the good news of Jesus Christ, he will not be saved. Di ba? Katulad nung magnanakaw na ipinako sa krus kasama ng Panginoon. Wala siyang ginawa buong buhay niya kung hindi magnakaw, magsinungaling, maaring pumatay. Pero ano sabi sa kanya ng Panginoon? Ang sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Yun po isang malinaw na halimbawa na ang kaligtasan po ay ibinibigay ng Panginoon sa sino man na titingin sa Kanya at magtitiwala at aasa po sa Kanya. It sounds unfair, but that is the truth. Yan po ang katotohanan. Mahirap tanggapin ng human nature. Okay? And I'll explain why. So ito na-share ko nung Friday sa Bible study. Sino po sa inyo ang nakaranas na makatanggap ng balita? Magandang balita, maaring sa pamamagitan ng sulat or email o sa text na kayo po ay nanalo ng malaking pera. Ako po, ilang beses na ako nakatanggap niyan. Congratulations! Napili po kayo. At kayo ay makakatanggap ng 1 million pesos o something, hindi naman 950,000. Malaki na rin yun, okay? May nag-text sa inyo. So naisip-sip mo, hindi naman ako sumali, wala naman akong sinalihan. Pero sabi niya, napili ng, may pa yun, may DTI number pa yun. Tapos, may pangalan pa ng abogado, nanalo kayo. Okay? Ang laking pera nito, isip mo, So you say it's too good to be true. Sinong maniniwala sa ganitong klaseng ito po yun, scam. It's a scam. But you know what? To this day, meron pa rin po mga tao na naniniwala sa ganong scam. Scam po yun, by the way. So wala pa akong nakilala na nakakubra ng premyo sa ganong kaparaanan. Okay? So, scam po yan. Marami po mga taong naniniwala sa ganong magandang balita. It's good news, Bagamat hindi totoo. Because, ito pong magandang balitang ito, merong karugtong. Kaya lang may dapat kang gawin. Maliit lang naman ang gagawin mo. Magpadala ka lang sa akin ng 100 pesos para, processing fee.
O maaari iba, 1,000 pesos. Ano ba naman yung 1,000, di ba? Kumpara dun sa 1,000,000, so isipin mo. So, meron din pala akong kailangan gawin. You know, I still need to make some effort to do something para makuha ko yung reward, yung prize. So, in other words, libre siya, pero hindi naman talaga siya libre kasi meron akong kailangan gawin. At kung titingnan po natin, marami pong mga religion ang nagtuturo po sa atin, binayaran ni Jesus yung ating kaligtasan. Okay? Pero para magkaroon ka ng eternal life, meron ka muna dapat gawin. Magpabautismo ka muna. Magpamiyembro ka muna sa amin. You know, magpadala ka muna sa amin ng love offering. Okay? At sigurado, okay? Sigurado matatanggap mo itong kaligtasan, yung eternal life. You know what? Because yung ganun pong klaseng balita, at magandang balita pero hindi totoo, it appeals to our human nature. You know, to our flesh. Okay. So, meron akong part. Meron akong bahagi. Meron akong credit. Kasi meron akong ginawa, kaya nakuha ko itong gantimpalang ito. You know what? That's not the gospel. Ang sabi po sa atin, malinaw na tinuturo sa New Testament, for by grace are ye saved through faith, that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Hindi sa ano pa mang bagay na magagawa po natin, not through religion, not through sacraments or ordinances, but it is only by Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng biyaya, ito po ay kaloob ng Diyos. It is a gift na maaring makamtan po natin kung tayo po yung magtitiwala po sa Kanya. And while it is too good to be true, pero sino ba ang nagsasabi po sa atin? Hindi ba ang Diyos? Pwede ba tayong magtiwala sa Diyos sa sinasabi ng Panginoon? Now, that's the good news. Meron ako sinulat na tract, gospel tract noon. Masamang balita at mabuting balita. Ano naman yung masamang balita? Okay. Alam niyo po, mas gusto ko pa yung masamang balita na totoo kaysa yung mabuting balita na hindi naman totoo. Okay? Because good news that is false gives us a false hope. Samantalang yung bad news po, di ba? May sakit ka, malubha na yung sakit mo. Bagamat hindi ka makapaniwala, pero totoo naman. At dapat mong tanggapin yung masamang balitang yun. So that, you could seek help. So what's the bad news? So yung unang bad news, lahat tayo mamamatay because of sin. As it is appointed unto man who wants to die, after this, the judgment. For by one man sin entered into the world, and death by sin, so that pass upon all men, for that all have sinned. Dahil lahat po ng tao ay nagkasala, lahat tayo ay mamamatay. That's the first bad news. But the second bad news, which is mas bad news kaysa unang bad news, is that patay na tayo. We are already dead in our sins. Ephesians chapter 2 verse 2. And you who were dead, hath He quickened, rather. Ephesians 2:1. And you hath He quickened, who were dead in trespasses and sins. Past tense po yun, sabi ng Panginoon, patay na kayo sa inyong mga kasalanan. At dahil patay po tayo sa ating mga kasalanan, wala ho tayong magagawa. Katulad ng isang taong namatay na, wala na siyang pwedeng magawa. Hindi niya nga kayang bumalik mula sa mga patay. And so, mga minamahal, kailangan na ang Diyos na siya ay buhayin. You cannot, there's nothing you can do to save yourself. Wala ho tayong magagawa para iligtas ang ating sarili.
Kailangan tanggapin po natin yung katotohanan yan patungkol sa ating mga sarili para magkaroon po ng kabuluhan, yung good news. Which is, ang kaligtasan ay binibigay po sa atin ng libre. Kung wala pala tayong magagawa para iligtas ang ating sarili sa ating mga kasalanan, then therefore, ang magandang balita po ay para sa atin. Kasi sinasabi po sa atin na ang kaligtasan ay libre, it's by grace. Kung aaminin po natin, halimbawa tayo po ay may sakit, yung ating pong pangangailangan ng manggagamot, then doon po tayo matutulungan ng doktor. Pero sa kabila po ng mga bagay na naramdaman po natin, sinasabi niya, okay lang ako. Okay lang, walang problema. Then alam niyo po, ang sabi po ng Panginoon, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Yung walang sakit, hindi kailangan ng manggagamot. At tayo po mga minamahal, sa pag-amin po natin na tayo po ay mamatay dahil sa ating mga kasalanan at mapahamak sa impyerno dahil sa ating kasalanan, tayo po ay perfect candidate for salvation. So in order to receive the good news that Jesus died for your sin, you must accept the bad news. That salvation, we are sinners, and that salvation is free. Okay? I want to spend time with this. Kasi po, marahil meron po sa atin, nag-iisip pa rin. Sa kabila ng ilang beses na po tayo nakakadalo sa pangangaral ng gospel, marami pa rin nag-iisip sa atin na nakadepende pa rin sa atin yung kaligtasan natin. Hindi pwedeng maging libre ang kaligtasan. Isang araw, meron kami napanood sa TV, na isang experiment. Siguro napanood nyo sa NGC, sa Geographic Channel na nakalagay dyan, merong box nakalagay, free money. Okay? At may nakatayo doon at nagbabantay, nakalagay doon, free money. Ibig sabihin, libreng pera. You just get money and, there's no strings attached. Okay? Alam nyo, bihira, at medyo alanganin pa iba na free money. Totoo ba yan? So, may kukuha na isa lang, ganun. Pwede isa lang. Kahit lahat kunin mo, pwede. Pero bakit maraming mga tao ayaw nila na gawin yun? Ngayon, nung nawala yung nagbabantay, naiwan lang doon, free money. Medyo iba pa rin, medyo hindi pa rin sila sigurado, pero mas marami yung kumuha. Pero habang meron nagbabantay, at alam nila meron nakatingin sa kanila, yung iba, parang ayaw nilang kunin yung pera. At bagamat iba yung conclusion, I think it's also cultural sa atin. May bantay o wala, may kukuha niyan, di ba? Sa ibang bansa kasi yun di ba? I think culture has something to do about it. Pero I think it's also about pride. Okay, yung pride. So kung hindi totoo ito, ano kaya isipin nila sa akin? Yung pride po, ang isang bagay na nakakapigil sa isang tao kung bakit hindi niya matanggap yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita na ito inaalok ko sa iyo. Free. Ibig sabihin, wala akong kailangan gawin. Hindi pwede yun. Dapat meron akong gawin. Because I am important. Meron akong kakayanan. Meron akong value. Meron akong worth. And so it is pride that keeps a man from accepting the truth na ang Panginoon lamang, sa Panginoon lamang tayo umasa kung paano tayo mailigtas. And so, once again, at uulitin ko rin po ito, habang ako ba'y nabubuhay, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus, and it is free. No strings attached. Okay? Wala kang dapat gawin. Sumampalataya ka lang sa Panginoong Jesus, kilalanin mo yung iyong pangangailangan na ikaw ay makasalanan, mapahamak ka, at ikaw ay
maliligtas. Pero ano ba yung tinanong ko kanina? Ano ba ang halaga ng pagiging isang disciple of Jesus Christ? What does it cost to be a follower of Jesus Christ? Ibang usapan na po yun, mga kapatid. Sa katanungan po, what does it cost to be a Christian? Sabihin natin mong Christian. Because a Christian is a follower or a learner or a disciple of Christ. Ang halaga po ng pagiging isang tagasunod ng ating Panginoong Hesus, there's a price tag. Di ba, pag pupunta ka sa grocery, sa department store, may nakita ka isang bagay na ang ganda nun, gusto ko yun. Ano yung unang-una tinitingnan mo? Magkano ba to? Okay. Tingnan mo, asan ba yun? Minsan nahihiya ka pa magtanong eh. Di ba? Magkano ba to? Tapos nakita mo yung presyo. Okay? Ay, mahal. Okay, so, di bali na lang. Ngayon po, mga minamahal, isipin natin parang papasok tayo sa isang store. At meron tayong nakita isang mahalagang bagay na, mukhang para sa akin yun, tinatawag ako. At tinignan mo yung bagay na yun. At gusto mo malaman, magkano kaya para makuha ko itong bagay na ito? At tinignan mo yung price tag. At nakita mo na, nakakalula. Okay. Ang mahal. Wala akong pera. Hindi ko kayang bilhin ito. Gusto niyo bang malaman kung what's the price, what's the cost of being a disciple of Jesus Christ? Do you want to know the price? Baka malula kayo pag sinabi ko sa inyo. Sandali, salvation is free, okay? Salvation is free. Ang pinag-uusapan po natin, if any man who wants to follow Jesus Christ, to be a disciple, to be a Christian, what's the cost? What's the price? Malulula po kayo. It's ang halaga po ng pagiging follower of Jesus Christ is everything that you have. Now, let's define everything. Okay? May bahay ka ba? Ilan? Siguro, isa? Okay. Dalawa? Okay din. Kung 30, sige. Sabihin natin sa'yo lahat yan, nabili mo. Okay. Ayan. For you to follow Jesus Christ, i-give up mo lahat yan. Sige, bahay. Sige, pwede naman akong tumira sa tent. Okay. Pati yung tent, kasama yun. Okay. Okay, sige. Magkano ang pera mo sa bangko? Konti lang. Okay. So, para makamit mo yung designation that I am a follower of Jesus Christ. Sige, ibigay mo lahat yan. Sige. Yung pera ko sa wallet. Kasama yan. Sama mo na rin yung wallet mo. Okay? Lahat yan. Marami ka ba damit? Oo, marami akong damit. So, lahat yan, ibigay mo sa Panginoon. Sige. Okay. Ito suot ko. Kasama rin yan. Lahat nga eh. Okay, so okay lang yan. Bagay lang naman yan eh. May asawa ka ba? Meron. O sige, ibigay mo na rin yung asawa mo. Meron ka ba mga anak? Meron din. O pati yung mga anak mo, ibigay mo na rin. Lahat yan. Hindi na sa'yo yan, sa Panginoon na yan. That's the price tag. At pagkatapos mo maibigay lahat, ang sabi ng Panginoon, yung sarili mo, ibigay mo na rin. Pati yung buhay mo. If you want to follow Jesus Christ, that is what it costs. So ibabalik mo na lang sa, next time na lang.
Okay? O dadalhin mo na yun sa checkout, you know. So if this requires everything that I have, then I want this. It's all or nothing. Kung naintindihan po natin kung gaano kahalaga para sa atin na maturingan po tayo na follower of Jesus Christ, tingnan po natin yung sinasabi ito sa Matthew chapter 13. Sa Matthew chapter 13 verse 44. So if you have it, babasahin ko po dalawang parable. And again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Verse 45, again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it. So, ang kaharian po ng Diyos. Okay, so, kingdom. So, may hari. Ang hari po ay ang ating Panginoong Hesus. Para maging bahagi po tayo ng kahariang yan, to be His subjects. Okay. Ito po yung dapat nating gawin. Parang katulad ng isang lalaki po, na nakahanap siya ng kayamanan sa isang lupa. Maaring ginto, mina ng ginto, maaring langis. Napakamahal. Kaya lang yung lupa, hindi naman sa kanya. So, hindi niya pwedeng basta kuhanin yun. So, ang ginawa niya, iniwan niya lang doon yung treasure na yun. At tinanong niya may-ari, gusto kong bilhin yung lupa mo. Hindi niya sinasabi na may treasure doon, Magkano ba yan? Napakamahal. Okay? Pero alam niya na merong treasure doon and it's a good investment. Alam niyo po kung anong gagawin ito lalaki doon. Lahat ng ari-arian niya. Okay? Bahay niya, maaring lahat, marami siyang lupa, ibibenta niya lahat yun. Para makuha niya lang yung isang lupang yun na alam niya na merong siguradong treasure. Because it's not legal for him to get the treasure kasi hindi naman sa kanya yung lupa. So dapat sa kanya yung lupang yun para masabing sa kanya rin yung treasure. And the second parable is the same. Tulad na isang businessman na ang business niya ay mga perlas. Okay? Meron siya mga collection, may mga naiipon siya mga pearls, pero nakita niya yung pinamakalaki at pinakamagandang perla sa lahat. Okay? At ito ay napakahalaga. Na willing siya na ipagpalit ang lahat ng perlas niya, lahat ng bagay na meron siya, just to get that one pearl of great price. And you know what? That's how it is when you decide to follow Jesus Christ. You must be ready to give up everything. It's all or nothing. Kung hindi natin ibibigay sa Panginoon lahat, kung ano po tayo, kung meron tayo, then don't bother. Okay? Mas malaki yung sa akin eh. Okay? Sa kanya, konti lang i-give up niya. Well, yun ang sabi ng Panginoon, everything that you have. Hindi ibig sabihin na, di ba, pareho lang, pantay-pantay lang. Dapat walang maiiwan sa atin. And that is what we need to understand. And sadly, many Christians do not understand this. Mabuti pa yung mga hindi Kristiyano. Yung talagang sinasabi lang, hindi ako naniniwala kay Jesus Christ. Maybe even agnostic or atheist. Like this person, si Ted Turner. Naintindihan niya. Itong discipleship.
Because he said, and Ted Turner has mega billions, okay? Siya ang may-ari ng CNN and other, companies. Nag-donate siya ng $1 billion sa UN. Binigay nila sa UN, I want to give you $1 billion. Okay. Maliit sa kanya. You know what he said? Ted Turner said, Christianity is for losers. Christianity is for losers. Because that is what really is going to happen kung siseryosohin natin yung pagiging Kristiyano natin. The world will look at us, you're losers. Ibig sabihin, sasayangin mo yung buhay mo dyan na sumunod sa sinasabi niyong Christ, that Messiah, that Savior. Wow! Okay? You are really a loser. But are we really losers? Ang sinasabi po natin, we must be prepared to lose everything. Family, friends, even our own life. Sacrifice po natin yung ating buhay para sumunod sa Kanya. Paano ho natin magagawa yun? Napakahirap naman nun. Walang tao po makakagawa nun. Kaya nga po sinasabi sa atin ng Panginoon, in this job description of being a disciple of Jesus Christ, meron po siyang 3 bagay na sinabi po sa atin. Sa Luke chapter 9, verse 23. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. For what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself, or be cast away? For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed, when he shall come into his own glory, and in the Father's and the holy angels. So are we ashamed to become followers of Jesus Christ? Thinking that the world will think of us, like sabi ni Mr. Turner, you're a loser. Parang kinakahiya natin ang Panginoon if we do not want to follow Him. Samantalang niligtas niya po tayo. Pero 3 bagay po yan. Sabi niya po, number 1, deny yourself. Ano ibig sabihin nun? Pangalawa, take up your cross. Pangatlo, sabi niya, follow me. If you're going to be a Christian, a disciple, these are the 3 things you need to understand. Now, ano po ibig sabihin nito? Deny yourself. Should we live like an ascetic? Papahirapan ba natin yung sarili natin? Iiwasan ba natin yung mga kasiyahan? Yung mga pleasures? Wag mo kainin yan. Bawal. O, hindi pwede yan. Okay? So, what does it mean to deny oneself? Well, binasa po natin kanina yan, sa Luke 14. Jesus Christ said the same thing. Ano po sabi po rito? And then, verse 25, and there went great multitude with him, and he turned and said unto them, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever doth not bear his cross and come after me, cannot be. Malinaw po yun. Cannot be my disciple. Kahit anong pilit mo na tawagin mo yung sarili mo, Kristiyano ako, I'm a follower. You cannot unless you hate yourself. How many of you here hate yourself? Do you hate yourself? Is that normal? Normal ba yun na
namumuhi ka sa sarili mo. Ang normal po para sa atin, we love ourselves. And excessively, you watch out for number one, which is, number one is you. So I don't love myself, I don't hate of course I like myself. Pero alam niyo po, para po tayo ay mag-qualify na maging disciple ng Panginoon, you have to hate yourself. Self-hate. That is the meaning of denying yourself. That is the description of the job designation of discipleship. Take up the cross. Okay? Now, do you like yourself? Yung like yourself philosophy, the greatest love is loving yourself. Okay? People like themselves, okay? From scale of 1 to 10. I like myself, 11. Okay? I like myself so much. It's the like yourself philosophy. Parang, di ba, naglagay ka sa Facebook, di ba? Tapos ikaw din nag-like. Okay? Anong point nun, di ba? Ikaw, obvious na yun. Ikaw naglagay nun eh. Kaya dapat i-like mo. I mean, you want people to like you also. Okay? Kasi ganito po ang isip natin, If you like yourself, okay, other people will like you. Diba? Siyempre, pag mahal mo yung sarili mo, gusto mo yung sarili mo, siyempre, makikita ng mga tao na, okay, maganda yan. And people will like you also. And if people like you, as a Christian, as a believer, if people like you, they will also like your Jesus. So, ganito po ang understanding natin. People must like me first before they like Jesus. Because if people don't like me, they won't like Jesus also. Okay? Kung ayaw sa akin ng tao, ba't ko pa isi-share si Jesus? Kasi ayaw sa akin ng mga tao. Hindi nila tatanggapin yung Panginoon na share ko sa kanila. Normally, that's the way how it works in the world. Pero ano ho bang sabi ng Panginoon? The world hates you because it hates me first. Kaya ayaw sa inyo ng mga tao because they don't like me. They hate me. Okay? So, a couple of times he said that in the Gospel of John. Huwag tayong magulat that the world doesn't like, even hate us because it hates Him first. So it doesn't start with you, it starts with Jesus. Kung ayaw nila sa Panginoon, ibig sabihin, ayaw din nila sa iyo. Because we are one in Christ, our identity is with Christ. And what does it mean to hate yourself? Okay? So if you don't like somebody, di ba? You don't want to be associated with that person. Okay? You don't want to be with that person. Okay? Pag nakita mo sa jeep, ay, hindi ako sasakay dyan. Okay? Andun ba siya? Ay, hindi ako pupunta doon. Because I don't like him. Okay? You don't want to have anything to do with that person. You want to avoid that person. You're, and you know what? Look at yourself in the mirror in the morning. It is that person that you must hate, first of all. Yung tao na nakikita mo sa salamin, I don't like him. Okay? Hanggat maaari, iiwasan ko yung taong yan. Sino ba yun? Ikaw yun. It's yourself. And unless we learn, mga minamahal, to hate ourselves, we cannot begin to say that we deny ourselves. Okay?
Na I know we want to be, sabi ng mga kabataan, cool. Are you cool? Okay. Cool. Cool daw, pagiging Kristiyano ay cool. Oh, that's cool. Okay, you're a Christian? Christian din ako. So, ano ibig sabihin ng Christian? Well, saved na ako. Tinanggap ko ng Panginoon. Well, that's good. So, how does that affect you? Well, dahil niligtas ako ng Panginoon, I'm free. Malaya na ako. I can do whatever I want. Kahit anong gawin ko, okay lang. So ito ang sinasabi ko po sa inyo, ang kaligtasan, libre. Okay. Free po yan. At yung example ko kanina, isang masamang tao na last moment, tumanggap sa Panginoon, naligtas, totoo po yun. Okay? Pero ang tanong, nung niligtas ka ba ng Panginoon, dinala ka na kagad sa heaven? Hindi pa. Nung niligtas po tayo ng Panginoon, those of you who are alive today, at kiniklaim po tayo na saved tayo, hindi ko katulad ng magnanakaw sa araw na yon, you will be with me in paradise. We understand. Pero dahil nabubuhay po tayo ngayon, mga minamahal, at meron pong reason kung bakit hindi tayo kinuha kagad ng Panginoon at dalhin sa langit, nung tayo po'y sumampalataya sa Kanya. He wants us to follow Him, to be His disciples. So I'm not saying, may bayad na pala. Hindi po. Hindi po. Because Paul said, for me, to live is Christ. And to die is gain. Okay? Ang mamatay po, di ba, kung gugustuhin po natin na makasama na po natin ang Panginoon, to be with Christ. And the more I live here on this earth, the more I abhor myself and hate myself. Dahil lalo ko po nakikita kung gaano kalayo na aking katayuan sa Panginoon. As Paul said, at the end of his life, I am the chief of sinners. Ako ang pangulo ng mga makasalanan. Paano masasabi ni Pablo po yung bagay na yun? Does he like himself? Is this about self-esteem? Okay? Nakawawa naman ako. Di ba? I don't like... No, it's not about your self-esteem. It's about loving Christ so much. Masyado nating mahal ang Panginoon na ikukumpara sa ating pag-ibig sa sarili po natin. Parang namumuhi po tayo sa ating sarili. We are still so proud, sinful, and arrogant. Gusto na po nating lumaya dito sa katayuan po nating ito. Sure, we have victory over sin if we allow the Holy Spirit. But, hindi ho intention ng Panginoon na manatili po tayong ganito. God wants us to be like Him. At ang sabi po ng Panginoon, not just yourself, but your, family. Okay? Sabi po dyan, parents, loved ones, wives, brethren, sisters. Okay? Na sobra pong pagpapahalaga po natin na gawin yung kalooban ng Diyos, yung kagustuhan ng Panginoon, na inuuna po natin ang Panginoon, na parang iisipin nila, baka galit sa atin ito. Hindi naman. Kung ikukumpara lang yung ating devotion at pagpapahalaga sa pagtupad natin sa kalooban ni Kristo, parang hindi natin mahal. Of course, mahal natin ang mga magulang natin. Mahal natin ang family natin. Mahal natin ang mga anak natin. But compared to our love for Jesus Christ, okay, parang na-overtaken
ng sports car yung bisikleta. Yung bisikleta parang hindi umaandar. Dahil napakatulin nung race car. At parang ganun po, na masabi po na ang ating pagmamahal sa Panginoon ay labis-labis, na parang hindi natin pinapahalagahan all other relations. Now, may I ask you this? Huwag nawa pahintulutan ng Diyos. Pero kung meron po kayong chance, mga minamahal, at ulitin ko po, sana huwag nawa. Okay? Pero kung meron kayong chance na pag sumunod ka sa Panginoon, ikamamatay mo yun. Either, with your health or with the martyrdom. Kung meron pong chance or possibility na mamamatay ka pag ginawa mo ang kalooban ng Diyos, will you still do it? O sabihin natin ganito, kung sakaling ang magiging kapalit ng pagsunod mo sa Panginoon, at wag naman sana. Pero kung sa umpisa pa lang sasabihin sa atin ng Panginoon, sige, susunod ka sa akin, gawin mo yung kalooban ko, pero mamamatay ang pamilya mo. Magkakasakit sila o magdudusa sila, and then they will die. Will you still follow Jesus Christ? Because you know what? That's what it means. Kanina pa ho natin pinag-uusapan ito. Minsan hindi natin maintindihan, bakit magagawa ng isang tao na gawin yung kalooban ng Diyos na alam niya na siya ay maghihirap. Of course, wala nakakasigurado po na, no? But it's possible. Maghihirap siya, magdudusa ang kanyang pamilya. Pero kung tayo po ang tatanungin, will you, still follow Him? Yung anak ko mawawala? Yes. Ibalik ko na lang. Okay? Sa'yo na yan. Sa'yo na yung discipleship na yan. I don't want it. Ang sinasabi ko lang po, is it possible? If it's possible. Now, ano po ang ilang mga bagay na makikita po natin para makita po natin yung pagpapahalagang ito. Meron pong case po rito sa Luke chapter 9 na 3 lalaki na nagsabi sa kanya, I will follow you. And most of them, if not maybe all of them, nung nakita nila yung cause, ay wag na lang. Binalik nila. Luke chapter 9 verse 57 to 62. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee, whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. So meron pong isang lalaki na nagsabi po sa kanya, Panginoon, susunod ako sa iyo. At hindi mo nagtanong, Panginoon, saan ka ba pupunta? Okay, where are you going? Panginoon, saan ka ba titira? Sabi ng Panginoon, sige, susunod ka ba sa akin? Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man have not where to lay his head. Panginoon, saan ka pupunta? Punta ako sa Boracay. Asama ako dyan. Okay? Lord, I will follow you wherever you go. Punta ako ng Baguio. Oh, sige. Kahit saan ka pumunta, Panginoon, susunod ako. Saan tayo titira? Sa Beverly Hills. Okay? Doon ang address ko. Lord, I will follow you. Okay? Okay? Gusto ko doon, malamig doon. Dito, napakainit. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Hindi ko nga alam kung saan ako matutulog mamaya. Okay? Wala siyang tirahan. He doesn't have a place where to lay his head. Buti pa yung mga Soro, merong
butas sa lupa. Ang Panginoon, wala siguradong lugar. Okay? Nung unang kinasal kami, ang isang tanong, saan tayo titira? Oo nga, At hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin sa sarili ko yun, Up to now. Okay? At sumunod naman siya sa akin. Okay? Pero maraming mga missionary, isipin niyo po, may bahay na, di ba? Tapos, nung tinawag ng Panginoon, wala, binenta yung bahay. So what's the point, of having a place where you have to go away pa naman to another field? Okay? Kung sabihin ba sa iyo ng Panginoon na sumunod ka sa akin, meron kang lugar na matitirahan. Susunod ka ba sa Kanya? I will, of course. Pero ang sinasabi ito ng Panginoon, hindi sigurado yan. Kasi siya nga mismo nung nabuhay sa mundong ito, He didn't have His own place. Of course, Jesus promised us a place in heaven, pero free na yun. Wala kang dapat gawin. Pero sa mundong ito, na sinasabi sa atin ng Panginoon, that you will be NPA, no permanent address. Okay? Kung ganun ang mangyayari sa iyo, will you still follow Him? Will you still want this pearl of great price? Siguro ang sabi ng lalaki ito, ganun ba? Balik ko na lang. Okay, hindi ko kaya yun eh. Number 2, sabi ng isa, back to Luke chapter 9, verse 59. And he said unto another, follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Sabi niya po rito, sumunod ka sa akin, pero sabi niya, allow me na ilibing ko muna yung aking father. That seems to be a reasonable request. Tama nga naman, di ba? Namatay ang tatay niya, give him the last respect, ilibing niya. Pero ang point po rito, mga minamahal, buhay pa yung magulang niya. Buhay pa yung father niya. And the expression, ang sinasabi, antayin mo munang mamatay yung father ko and then I will follow you. Well, that seems to be a reasonable request. Still. Okay? Na sundin mo pa rin. Pero ano bang ibig sabihin nun pag namatay yung father niya? There is an inheritance involved. Kasi pag namatay siya, meron akong mamanahin. So, antayin ko muna yung, di ba? Di ba maganda yun? Magsiserve ka, susunod ako sa'yo, pero meron akong, malaking inheritance. Hindi kailangan ng Panginoong Hesus yung inheritance mo. Be willing to leave, even any potential gain, for the sake of following the Lord Jesus Christ. So sabi niya po, dito, Jesus said unto him, let the dead bury the dead, but go thou and preach the kingdom of God. So maaring para sa lalaki ito, sabi niya, wait lang. Okay. Wag muna ngayon. And lastly, sabi po ng isang lalaki, verse 61, another said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. And Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. So ang sinasabi po ng Panginoon dito, at the last, if you're going to do that, hindi ka karapat dapat sumunod sa akin. Kasi ano bang sinasabi ito lalaki ito? Uwi muna ako sa amin. Okay lang yun. And bid farewell. Papaalam siya. Good. Okay. Magandang asal po yun. Bago ka umalis ng bahay, magpaalam ka muna. Huwag ka basta-basta layas na layas, Diba? Sa kapupunta, sa kagaling, you have to give that courtesy to those people that are at home. Okay?
Huwag kang lalayas na lang na hindi ka nagsasabi. That sounds reasonable. Pero alam niyo po, ang context po rito is that uuwi muna siya and bid them farewell. So, meron po silang despedida party. At ito pong parting ito, usually last days. Okay? Minsan, lampas pa ng 1 week. And they say goodbye. Alis ka na pala. Hindi ka na babalik. Huwag mo kami kakalimutan, ha? Size 12 yung sapatos ko, ha? So, ganun ba? So, papaalam. Paalam muna ako. Okay? Pero ang point po rito, papaalam siya sa Panginoon. Ang kabaligtaran po dito, merong mga ibibigay sa kanya bago siya umalis. Merong mga farewell gifts. O ito, baon mo. Pagpunta mo doon, at least meron kang support. Okay. Meron kang magagamit. So, he wants that farewell party so that people can, give him something. Okay? Support. Okay? Parang, although hindi masama like a missionary, bago pumunta sa mission field, he deputized. Okay? Yung iba, habang buhay na, walang katapusan, hindi pa umaalis, Pero ito po, mga minamahal. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, if you do that, you're not fit for the kingdom of God. Kung iniisip mo na, susunod ka sa akin, pero kailangan, you have the support, then, take the plow. If you have to support yourself, at the same time, follow the Lord Jesus Christ, you do that. Kung walang sumama sa'yo, kung walang sumunod sa'yo, kung walang mag-pray sa'yo, gawin mo yung kalooban ng Panginoon. Take up the plow. And so, mga minamahal, makikita po natin na nahawakan nyo ba yung pearl of great price, in your minds, Napaka laking pribileyo pala na maging disciple ng Panginoon. But it costs so much. Now, the good news po, hindi po lahat ng disciples ng Panginoon ay tinawag para mamatay para sa Kanya. Hindi po lahat ay tinawag ng Panginoon para i-give up ang kanilang bahay, ang ambisyon nila, ang kayamanan nila. In fact, it's not even majority. Ay, salamat. Okay. Hindi naman pala lahat. Pero ang tanong po, if God wants you to give up your life and everything, ang tanong po rito, mga minamahal, are you willing? Are you willing to give up your family, your friends, your ambition, career, your life? Ang tanong po rito, are you willing? Okay. Kasi pag check out po natin, ang tanong lang naman sa atin, are you willing? If we say yes, if the Lord said, sige, kukunin ko lahat, okay lang kasi I'm willing. Kung sabihin ng Panginoon, sige, konti lang. Okay, sige. O ikaw naman, malaki. Bakit siya? Konti lang. Well, that's not important. Ang tanong po, mga minamahal, if we are willing to give everything, it's a big price to pay, potentially, I realize. Pero kung malaman po natin, at ipaalam po sa atin ng Panginoon, para po sa atin, kung gaano kalaki o kabigat yung krus na dapat nating dalhin, is not important as much as dun sa sinasabi po natin that we deny ourselves, that we hate our life, ourselves, and be willing to do whatever it takes. I'm just going to be straightforward po to so many of you. Okay. To so many, you have not even begun to do this. Kung yung pag-attend lang ng linggo ng umaga, malaking bagay na po sa atin.
yung pagdalo lang ng prayer meeting is, kailangan ba yon? Hindi naman kailangan yun, di ba? Kung pwede namang hindi, di wag na lang. Ang tanong ko lang, where's the readiness, and willingness? All I'm saying is this, how can we call ourselves disciples and followers of Jesus Christ kung ang palaging hinahanap po natin is, what is the least? Ano ba yung pinaka maliit na pwede kong gawin? Imbes na isipin po natin na handa tayo na gawin ang lahat para masunod lamang natin kung anong kagustuhan ng Panginoon para sa atin. So let us pray. Our loving Father, Lord, help us decide. Maaring kanina pa kami paikot-ikot po, Panginoon. And Lord, we are wondering saan ba pupunta ito pong pinag-uusapan po namin. Ito po, Panginoon, ay isang napaka-importanting bagay upang unawaan po namin ang layunin ng aming buhay sa mundong ito. Na ang aming pong kaligtasan na libre na binigay mo sa amin ay may kasama po, Panginoon, sa aming buhay an indication of willingness and readiness to do what it takes to please you, O Lord. Adalahin ko, Panginoon, sa iyo that in our hearts, sa mga puso po namin po ngayon, kayo po nakakakita, nakakabatid, help us, Lord, to make that decision. Alamin po namin, Panginoon, kung ano po ang halaga ng aming pagsunod sa iyo. At bigyan mo kami, Panginoon, ng biyaya na gawin po ang bagay na ito. Maraming pong salamat. Ito pong aming samodalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So let's sing